Lumusot na sa Kamara ang panukalang pagbabalik ng death penalty. Nasa Senado na ngayon ang desisyon kung tuluyang mabubuhay muli ang parusang bitay. Umaalma naman ang ilang grupo. Makibalita tayo kay Tina Panganiban Perez. 217 kongresista ang pabor, 54 ang kontra at isang nag-abstain. Yan ang resulta ng botohan para sa panukalang death penalty sa Kamara kahapon. Sinubukan pa itong harangin ni Albay Representative Ed Selagman. Hindi anya nabigyan ng 3 araw ang mga kongresista para pag-aralan ng kopya ng pagbobotohang panukala. Third reading of the death penalty bill is patently premature. I strongly object to the final reading or third reading. Pero sabi ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas, noong Huwebes pa na ipadala sa mga opisina ng mga kongresista ang kanilang kopya. This bill was discussed extensively on Wednesday, March 1st, and the gentleman even introduced several amendments which were all rejected. So, Mr. Speaker, since the gentleman has objected that we take it up on third reading, a motion was duly seconded. Before we go I on, move now that we divide the House and vote third on reading. Kasama sa mga bumoto kontra sa panukala, si Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo na nakaupong Pangulo ng Bansa na tanggalin ng parusang kamatayan. No rin ang boto ng mga miyembro ng Makabayan Bloc. Sa 32 kongresista ng Liberal Party na ang party stand ay no to death penalty, 15 ang bumoto kontra sa panukala. Kabilang na si Batangas Representative Vilma Santos Recto na chairwoman ng Civil Service and Professional Regulation Committee. Bumoto rin ng no si Representative Prospero Pichay Jr. If you're convicted, hindi lang punishment yan, but it's also at the same time rehabilitation. Base sa panukala, reclusion perpetua to death ang magiging parusa sa lahat ng kasong konektado sa droga, gaya ng pagbebenta at pagmanufacture ng droga, pagmaintain ng mga drug den, at pagtatanim ng droga bilang ebidensya. Para kay Vice President Leni Robredo, anti-poor ang panukala. Wala anyang mayamang mahahatulan ng kamatayan sa korte. Para rin daw minadali at ni-railroad ang death penalty. Pero giit ni House Justice Committee Chairman Congressman Reynaldo Umali, hindi minadali ang pagpasa ng substitute bill. Nung una pa man, nagkasundo na hahayaan natin ng malayang debate, kanya lang minadelay nila eh. Wala namang kabuluhan yung pangyayaring period of amendment dahil pare-pareho din ang sinasabi, pagod na po ang tao. Hindi kasama ang mga kasong rape at plunder sa ipinasang panukala ng House of Representatives. Ito nangyari because yung mga kasamahan namin gusto isama ito, isama ito. In-accommodate namin lahat. Nung in-accommodate namin lahat, nagbangga-banggaan ngayon. Yung may pagsinama mo ito, may ayaw. Hindi naman ikinatuwa ng grupong Human Rights Watch ang desisyon. Anila magpapalala sa sitwasyon ng human rights sa bansa ang pagbabalik ng death penalty para sa serious drug-related offenses. Sabi naman ng Commission on Human Rights, ipinagbabawal ang pagbuhay muli sa death penalty sa international treaty kung saan kasama ang Pilipinas. Hindi rin daw kasama sa batas bilang heinous crime ang drug-related crimes. Nanawagan naman ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa mga Pilipino na patuloy na tumutol sa death penalty. Kahit maipasa raw ang panukalang death penalty, hindi raw ibig sabihing tama ito. Nagtanong-tanong ang GMA News sa ilang Pilipino tungkol sa death penalty. Ilan sa kanila, pabor sa panukala. Pero kasama raw sana ang iba pang krimen tulad ng rape at murder. Dapat kasama na rin yung rape saka murder. Kasi pumatay sila parang ang equal life is to life na rin. Yung mga nang-rape tapos pumapatay pa, dapat talaga kasama ho yun. Kasi kawawa naman yung mga nagrabyadong tao. May mga hindi naman pabor. Wala naman tayong karapatan, di ba, na pumatay talaga ng tao. So, it should be, na lang, siguro parusa na lang na mahabang buhay na pagkabilanggo. Kulong habang buhay na lang. Huwag na yung, kasi may mga pamilya rin naman yun. Matapos maipasa sa Kamara, kailangan pang magpasa ng sariling bersyon ng Senado. Kung pumasa sa Senado, pag-iisahin ang 2 bersyon bago ito pirmahan ng Pangulo. Tina Panganiban Perez, GMA News.